So the ICC presidency will appoint the trial judges, no, a panel or a trial chamber who will be conducting a hearing, no, a trial in the case of former President Rodrigo Duterte. Matapos kumpirmahin ang mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bubuo ng panel ng 3 bagong hukom o trial chamber na magsasagawa ng mga pagdinig. Ayon sa international law expert na si Attorney Rodel Taton, ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber ay magsasagawa ng mga status conference kasama ang iba't ibang partido. Dito itatakda ang petsa ng pagsisimula ng trial at pagtibayin ang mga pamamaraang susundin para sa isang mabilis at patas na proseso. So after this chamber is constituted, the chamber will hold status conferences, confer with the parties and the participants in order to set the date of the commencement of trial, and of course to adopt the procedures, no, and to facilitate the fair and expeditious conduct of the proceedings. Layunin ng yugtong ito na matukoy kung ang dating Pangulo ay guilty beyond reasonable doubt sa mga paratang laban sa kanya. Ayon sa eksperto, sa ilalim ng Article 63 ng Rome Statute, obligadong dumalo ng personal si former President Duterte sa kanyang paglilitis. Bagamat may mga usapin tungkol sa kanyang kalusugan, nagpasya na ang korte na siya ay fit to proceed to trial o nasa tamang kondisyon para litisin. It provides there that he must be present, no? And of course, there may be other procedures there that would require his participation. Take note that this trial is a public trial, no? And of course, we are expecting a fair and impartial hearing of this case. So he must be confronted by the accusations against him and even confront the witnesses here, no, in the ICC. Inaasahang hindi magiging mabilis ang proseso. Ang paghahanda para sa trial ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 buwan bago ang formal na pagbubukas nito. Ang presentasyon ng mga ebidensya at testimonya mula sa mahigit 500 mga biktima at maraming saksi ay maaaring umabot ng 1 hanggang 2 taon. Pagkatapos ng constitution of the trial chamber, so sabihin natin mga 1 to 3 months yun, no, until June, July, or July, let's say summer of in Europe. So the trial opening, which is more or less siguro, sabihin natin 2 weeks, 3 weeks to 1 month, no? Kung saan ang prosecution maglalatag ng kanyang mga charges. Pagkatapos ng mga closing statement, ang mga hukom ay bibigyan ng 6 hanggang 12 buwan para pag-aralan ang hatol. Kung magkakaroon ng sentensya, maaari pa itong iakyat sa appeals chamber na posibleng tumagal muli ng 1 hanggang 2 taon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte, hindi pa niya muling nakita ng personal ang dating presidente matapos ang desisyon ng ICC. Ngunit kinausap niya ito sa telepono upang ipaalam ang desisyon ng hukuman. Ayon kay Kaufman, nanatiling stoical o kalmado ang dating Pangulo sa kabila ng balita. As I said yesterday, he's stoical. We didn't build up his hopes either about this decision or about the jurisdiction decision yesterday. He did ask me, what's the evidence? As I said at the confirmation hearing, what's the evidence to show that I actually committed these murders which they say I committed? Mariing binatikos ni Kaufman ang naging desisyon ng ICC judges. Bagamat nagkaroon ng mahabang pagtatalo tungkol sa mga detalye ng ebidensya, wala umanong kahit isang peraso ng ebidensya ang binanggit sa mga footnote ng desisyon upang bigyang katwiran ang pagpapatuloy ng kaso. Iginiit ni Kaufman na ang kaso ng prosekusyon ay nakasandig lamang sa testimonya ng vicious criminal witnesses na plano nilang patunayang nagsisinungaling sa oras ng cross-examination. The Chamber considers it appropriate to adopt a flexible approach in respect to the details of the charges brought against Mr. Duterte, such as timing, location, and names of victims and some of the charged incidents listed in the DCC. My goodness, what are we facing at trial? Hindi rin umaasa ng tulong ang kampo ni FPRRD mula sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Anya tumutulong pa nga ang kasalukuyang administrasyon sa prosekusyon. It's been helping the prosecution right from before the time that the former president was surrendered to the court, but it's not going to help Mr. Duterte. Ang kampo ng mga biktima ng war on drugs ay ikinatuwa ang ICC decision at inaasahan nila ang paglilitis. Tama lang din anya ang kanilang ginawang paghahain ng kaso sa ICC. Tiniyak naman ng ICC na magiging patas ang kanilang paglilitis sa kaso ng dating pinakamataas na opisyal ng Pilipinas.
The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa ngayon, ang kaso ay opisyal nang nakapangalan kay dating Pangulong Duterte sa halip na situation in the Philippines lamang. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.